So ito pala mga kalat, nalabahan ko na to. Tapos meron pa dito isa. Yan. Tumira din dito mga kalat, Indiano. Yan. Doon sa kabila Cavite. Kaso wala na kami Cavite kaya bakante na yan. So linis muna ako. Let's go! Ito po pala mga kaalat ay continuation ng part 1 nung naglinis tayo ng Swiss cabin. So dito na to mga kaalat sa bidek. Yan nga mga kaalat, pinagkukuha ko na yung mga basura dyan. At yung bedsheet pala na yun mga kaalat ay maitim na at lumang luma na rin. Kaya tinapon ko na mga kaalat. Yung tumira po pala dito mga kaalat, Indiano. Halos 20 days din siya dito nag-stay sa barko namin. At ngayon wala na siya. Bumaba muna siya sa aming barko. Pero babalik siya pag nandun na kami sa dry dock mismo. Yung karo na tinatawag ng mga Pilipino mga kaalat. Yung wala na siyang tubig. Yes sir! At sinunod ko na nga yung CR mga kaalat. Kinuskus ko nga ng kinuskus yun mga kaalat kasi sobrang dumi. Lalo na yung sink kasi may itim-itim na. Oh my God! At pagkatapos ko nga doon sa CR mga kaalat, sinunod ko na yung kama. Yung una ko palang linagay mga kaalat ay yung first bedsheet. Tapos sinunod ko na yung blanket. Pero pag standard dyan mga kaalat, dapat dalawang bedsheet dyan. Pero di ko na nga ginawa kasi karamihan naman ng Pilipino gusto nila comforter na agad. At binihisan ko na nga yung unan mga kaalat para hindi siya lamigin. Ano daw? At linagyan ko pala yan ng towel at saka sabon mga kaalat. At sinunod ko na nga yung pagwawalis. At kita nyo naman yan mga kaalat, sobrang dumi. Basta talaga Indiano, bihira yung malinis. Joke! At ipapaalam ko po pala sa inyo mga kaalat. Dito po pala sa barko mga kaalat, yung mga crew, kami po ay tigi isang kwarto at CR. Sus! At pagkatapos ko nga maglinis doon sa isang kwarto mga kaalat, sinunod ko na yung isang kwarto. Ito nga po ay bakante kasi kwarto po to nung dating Cavite. At ngayon po wala na po kaming deck cadet. Meron na lang po dito yung SS cadet. Sus! Itong paglinis ng mga kwarto mga kaalat ay isa sa mga trabaho ko. Kaya bilang isang missman, dapat nakaplano yung mga oras mo. Kasi minsan maghahabol ka sa oras. Okay lang sana kung hahabulin si Mrs. Alam na. At yan na nga mga kaalat, tinitira ko na yung kama. Same procedure lang yan nung nauna kong ginawa. At pagkatapos ko nga dyan mga kaalat, nagwalis na po ako. Ito palang kwarto na to mga kaalat, ginagawa namin tong tambayan. Lalo na kung yung signal ay dito sa kabila. Kasi minsan yung signal mahirap hanapin. Mabuti kung Mrs. yan, talagang hahanapin ka. At yan nga po, patapos na tayo magwalis. At susunod na natin ang CR mga kaalat. Itong CR pala mga kaalat ay madaming nagamit dito. Kasi may kasamahan kami na barado ang kanilang CR. At kahit ako, nakagamit ako dito mga kaalat. Pero naligo lang ako. Kasi inaayos ang tiles ng CR ko. At yan na nga, kuskus dito, kuskus doon, punas dyan. At binuhusan ng tubig para mawala yung dumi. At binuhusan ko na nga po ng bleach. At binabad ko ng ilang minuto para maging effective yung bleach. At di ko na nga na video mga kaalat yung pag-brush ko kasi kala ko naka-play yung video. Nung pagtingin ko hindi pala. Ito po palang CR na to mga kaalat ay di nakasama sa pag-aayos ng tiles kasi may nagkamali yata. At patapos na po pala ako dyan mga kaalat. Ayun nga mga kaalat, natapos na po tayo maglinis ng kabina. Maraming salamat sa panonood. At sana naman nasayang kayo sa panonood. Ito po yung trabaho ko dito sa barko bilang missman. So linis sa kusina. Ingat po and God bless. Bye bye.